Salamat po Lord sa panibagong araw na ito at panibagong pag-asa para kay Yusei. Ito nga pala yung unang araw na dadalaw kami sa kanya pagkatapos kong lumabas ng ospital. Kahit hindi pa nanunumbalik ang aking lakas at masakit pa ang aking sugat, kakayanin kong magpabalik-balik basta makita lang kita sa araw-araw. Short story nga pala kung bakit Yusei ang pinangalan namin sa kanya. Right after kasi ng gender reveal niya, ay talagang nag-isip na kami ng pangalan para sa kanya. Yusei ang first choice ng asawa ko na ang ibig sabihin ay shooting star at Yuan naman ang choice ko. Isang Chinese name na may ibig sabihin na youth, young, and Lord of Strength. At dahil hindi pa kami magkasundo kung alin sa dalawa, undecided muna kami dahil June pa naman ang inaasahan naming paglabas niya. So fast forward na tayo dahil sa hindi inaasahang pangyayari at biglang April nga siya na ipanganak kaya kinakailangan namin agad magbigay ng name. Tapos bigla nga akong tinanong ng asawa ko kung okay lang daw ba sa akin ang pangalang Yusei na marami ang meaning, superiority, predominance, and advantage. At sa moment na yon ay wala na akong pag-aaninlangan at sumang-ayon ako sa kanya. Tapos bigla ko na lang din naisip na ang gusto niyang pangalan at ang gusto kong pangalan para sa kanya ay parang pinag-isa. Para na ring pinagsama yung Yu galing sa Yuan at Sei naman galing sa Ryusei na dating unang pangalang gusto niya. At sa wakas at nandito na nga pala kami sa ospital at kinakailangan lang namin mag-park sandali. Isa nga pala ito sa pinakamalaking ospital dito sa Kakugawa. Kaya nandito na lahat ang kinakailangan pagdating sa usaping medikal. So fast forward uli at andito na kami sa nursery room at dumating nga kami dito na iniilawan ulit siya ng blue light at saglit nga munang inalis dahil nandito kami. At nabanggit ko na nga pala sa una kong vlog na mahalaga ang blue light para sa kanila dahil katumbas ito ng sikat ng araw sa umaga. Ang dami pa sana natin gagawin bago ka lumabas. Nakapagplano na nga rin kami para sa baby shower mo at nakapagplano na nga rin kami ni Dada para sana sa photoshoot natin. Kaya sorry anak ha dahil hindi na natin yun nagawa. Pero ganun pa man alam kong may magandang dahilan ng ating Panginoon. Paglabas mo man ay naging maaga, kami ay buong pusong nananalig at nananampalataya sa Kanya na mabilis kang lalakas at ikaw ay amin nang makasama. Dito nga ay medyo nagkukulitan kaming mag-asawa dahil nagpapaligsahan kami kung sino ang mas kamuka. Pero sa totoo lang wala namang kaso yun. Para lang din maibsan ang konting lungkot namin ngayon. Hindi niya daw kamuka. Ingatan ako ng nanay mo, baka mga paglaki mo. So kailangan nga namin munang umuwi at babalik ulit kami bukas. Mahal ko, balik kami bukas ha. Good night. Ay, dayo des. Another day at another pagbalik. Dahil araw-araw kami sa'yo ay nananabik. Dahil sa totoo lang parang nawawala ang sakit ng sugat ko pag bumabalik dito. At confirm anak, ikaw ang kinakailangang gamot ko. Ay, lumalakas talaga si mama pag nandito na ako sa'yo. Napakarami mong aparatong nakakabit ngayon. Sobrang nalulungkot man si mama na nakikita kang ganyan pero yan yung mga vitamins na kailangan mo. Pero alam kong kakayanin mo yan anak dahil fighter ka. At hindi magtatagal ay maaalis din yan isa-isa. Mangungulit ka na naman. Oh. Kanina tulog na tulog ka. Narinig mo ako ano? Narinig mo ako kaya nagwawala ka na naman? Oh. Hawak ko kamay yung paa mo. Hawak ko konti. Ay, galing naman ang paanak. Ayos, ang paang maliit. Pero masiglang sumipa. Chuk. Op. 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 Chik. Pinapakilala ko nga po pala ang little warrior namin. Kulang man po ako sa buwan nung ipinanganak, pero ako po'y hindi nyo matitibag dahil ang pagmamahal at ang mga panalangin ng aking mama at dada at ng aking buong pamilya ang tunay na nagpapalakas sa akin talaga. So, hawakan yung kamay mo eh. Oh. Parang gusto mo magsalita ah. Parang may gusto kang sabihin ah.
Love you. Love you. Kikiliti. Titaas na naman. Ayaw pa hawak. Nakikiliti. Ayaw pa hawak. May isang taong nakapagsabi sa akin na mas mainam daw na kinakausap namin siya. At totoo din naman ang mga sinabi niya dahil minsan ay para ding nakikipag-interact siya. At dito nga ay sinusubukan na siyang makapag-pacifier. Good job anak dahil nadadagdagan na ang iyong mga improvements. Kaya lang yung unang subok niya ay hindi pa niya kaya. Siguro paglipas ng isang araw or 2 araw magagawa mo na. At kung umabot nga po pala kayo sa part na ito, maraming salamat po sa panonood nyo. Paki-like and share na rin po kung hindi naman po kalapisan para maipagpatuloy ko ang kwento ng simpleng buhay namin dito sa Japan at ipagpatuloy ang magandang kwento ni Yusei. Mag-iingat po kayong lahat at God bless you all po. Pwede kasi yan. Sabay yup-yup ng pacifier niya. Good night na anak ha. Sleep na ito ulit. Sleep na ito ulit. Mahaba ang pagbilat mo ngayon ah. Sleep na ito ulit ah. Good night. Pinalitan mo na sa ibang niya. Pinalitan ba? Hindi ko masyadong mataas itong incubator. Tinitignan niya ako. Tinitignan ako ng mahal ko. Kahit inaantok, tinitignan niya ako. Yusei, good job anak. Oh, good job ikaw. Tinanggal na yung mga aparato mo sa kamay ha. Hello. Ang ginawang music. Ang ginawang tumawa ka na. Talog. Tinayo mo na naman yung pick mo eh. Ay. Sinisiko niya yung kamay mo.